dearly beloved, Boss Mike, Severa. Mga DDS, alam niyo ba? Makinig kayo ha. Makinig kayo sa mga ganitong mga katwiran, no. Alam niyo ba mga DDS? Alam niyo ba guys? Napansin nyo yung si Kuya, eto. Bisaya yan, mga kababayan. Alam mo yan, Purong ha. Yung kanyang punto, Bisaya. Eto, Bisaya na naman uli. Yung mga Bisaya, ayaw na kay Sara. Mga DDS, alam niyo ba guys? Minsan na rin akong naging DDS eh. Kita nyo? Simula 2016, nung pagkapanalo ni Duterte. Naging DDS ako nun. Kaya lang, maaga akong namulat. Siyempre, iba-iba naman tayo ng pag-iisip. At saka iba-iba rin tayo ng utak. Kaya simula nun, anti-Duterte na ako hanggang ngayon. Yan! Alam nyo, dapat ganito eh. Kasi mga kababayan ko, mauunawaan natin yung mga nabolat na uto. Diba? Pero kita nyo mga kababayan, namumulat sila, Buti na lang talaga nanonood kay Attorney Claire Castro. Mga kababayan, huwag kayong manood kay Libayan. Si Libayan kita nyo, dati naman yon baliktad. Dating sumusuporta kay Pangulong Bongbong. Tapos, biglang naging DDS, Ay, nako, mga kababayan. Isa pa nga, Kuya. Masarap sa ears. Eto, Alam niyo ba mga DDS? Alam niyo ba guys? Minsan na rin akong naging DDS eh. Gago ka, Adictos Rex. Simula 2016, nung pagkapanalo ni Duterte. Naging DDS ako nun. Kaya lang, maaga akong namulat. Bakit? Siyempre, iba naman tayo ng pag-iisip. At saka iba-iba rin tayo ng utak. Kaya simula nun, anti-Duterte na ako hanggang ngayon. Diba, Linta Mori, thank you naman. Shana Oil. Lalo na... Ngayon alam nyo na mga kababayan Ako din, sabi rito ni Ruth si Ruth Tubadeza. Ako din, I was once a Duterte fanatic up to 2021. Kaya alam nyo mga kababayan, kahapon nga lang sa isang event, may mga nakakilala sa atin. Siyempre, pa-picture-picture. Sabi ba naman namulat yung nanay ko dahil sa kakapanood sa'yo. Ay, shoutout to sa kahapon, sa birthday nung aming Brad, sa Rotary. Yung mga karotarian natin, yung mga nanay nanonood sa atin, shoutout po sa inyo. Grabe, no? Sabi, Libayan, yung DDS, galit na galit sa'yo. Walang kwenta si Libayan. Kahit DDS ako, hindi ko tanggap yan. Kahit ako, kaya ko debatihin niya siya. Sige nga, punta mo. Amunin mo ng debate. Libayan, may nag-aamon sa'yo ng debate, Pagkakataon mo na to. Sa lahat ng debate ni Libayan, purong Pilipino, wala pang panalo. Kaya wag mong bibigyan ng puntos kahit isa, Nako, ewan ko. Tatawa. Alam mo, purong Pilipino, napapatawa mo ako, dito na tayo. Purong Pilipino, tingnan mo naman yung taga-suporta yung isa pa. Pakinggan natin kung paano magsalita. Tingnan nyo, nakaka-turn off ito. Gusto mo ba ganito yung mga kasama? Ayaw mo ng mga magagalang na katulad namin? Diba? Yung mababait, magagalang na medyo may konting kabastusan. Pero hindi nang babastos ng kapwa. Ito, pakinggan mo to. Bastos Maalpot ka talaga. Malaputay, dry ang iyong pikpik bilatsing iloy mo. Ang cervix mo may kalawang na. Kasi hindi ka na iniitot, hindi ka na kinakantot.
Ganyan ba gusto nyong kasama? Purong Pilipino nga, bastos ang bunganga. Di ba? Mga kababayan, oo, mukhang si Sara din ito. Kinuha niya na mga kababayan yung lahat ng apps ng filter. Pag nakita nyo ang totoong mukha nito, mga kababayan, mukhang kulay puting baboy. Sa bagay, baboy din naman, di ba? Baboy din naman sige, tuloy. How the fuck do you even come up with this? Kita mo? That filing a petition for the Supreme Court to stop your stupid and useless, baseless impeachment is an act of desperation. Kita mo, ano nga pa sinasasabi mo? Ganun na rin ba si Alona? Alam nyo, pagka ganyan alam nyo yung mga DDS, kasi kailangan magmura sila, maging bastos sila, kasi para magustuhan sila ng kapwa nila bastos. Tama ba, mga kababayan ko? Kasi yun yung market nila mga kababayan. Ito yun Ang market natin dito, yung mga matitino, yung malalawak ang pangunawa. Kaya tayo, ganito magsalita. Minsan gumagamit tayo ng mga halimbawa, minsan galing pa nga sa bagong tipan, yung ating mga sinasabi, kasi yung mga supporters natin, yung mga naniniwala sa atin, ay ganun yung market natin, sila yun, yung mga ganong tao. Pero ang mga DDS, dahil ang market nila, ang market at binibentahan nila ng sarili nila ay mga bastos, ganyan katulad nito, mga balahura, ganyan katulad nito, di ba? Ganyan Kasi hindi sila mapapansin kung hindi sila magiging bastos, magiging palamura, at magiging walangya. Nakuha nyo yung ibig ko sabihin, mga kababayan ko? Ang market ko kayo. Kayo na gusto dumaan sa mga maayos na pananalita. Yung dumaan tayo sa may explanation sa bawat sinasabi para mas maliwanagan kayo. Ayaw nyo ng mga ganito. Yung mga palamura, bastos ang bunganga. Kita nyo, pati pek-pek, Diba? Ito yung mga tropa nila, purong Pilipinoy. Diba, mga kababayan ko? Yan yun, mga kababayan. Sige, tuloy. Pasok. Pipi, kung may desperada dito, ikaw yung binating iloy mo unano, gawing bulilit. The Supreme Court is the most powerful interpreter of the Constitution. Takbuhan ng lahat yan kung may mga tao na tulad mo na nag-a-abuse putang ina. Kita nyo, mga kababayan, kababaing tao. Bastos, mga kababayan, di ba? Yan po sila. Yan po sila, mga kababayan. Grabe. Alam nyo, malayong-malayo talaga si Maring Lenny ko. Tingnan nyo mga twira si Maring Lenny ko, Maring Lenny! Supply ng oil, sigurado. Kita nyo, purong Pilipino, kung ikukumpara mo naman kay Sara to. Si Lenny Robredo. Sa talas magsalita, tingnan mo naman kung paano mag-isip, Kung ikukumpara lang natin, mga kababayan, pakinggan nyo. Tingnan nyo mga kababayan ko. Pasok! Unang-una yung supply ng oil, siguradong maaapektuhan tayo nito. Meron tayong fuel subsidy, may automatic suspension ng excise tax. Kasi yung mababawas nito sa presyo ay mga 10 pesos per liter. Implementation ng VAT, kailangan tingnan natin para yung mga hindi dapat kinakarga sa atin, huwag kargahin. Distribution charges, kailangan masubsidize ito ng pamahalaan para yung kwenta natin halos mga 600 pesos ang mababawas sa pamilyang panggastos. By 2024, yung malampaya, talagang paubos na yung ating source of energy. Yung ating paghanap ng mas maraming indigenous sources of electricity, tabayanan na natin yung kakulangan. Kita nyo? Kailan nyo narinig si Sara na ganyan mga twiran, aber? Tanong ko lang sa inyo, mga kababayan, kailan nyo narinig si Sara na ganyan mga twiran? Paano magsalita si Sara? Nakaganyan mga kababayan, nakaganyan habang tutok na tutok sa binabasa niya.
ipakita natin ang pagkakaiba. Ipakita natin ang pagkakaiba. Nasaan ba yun? Grabe, di ba? Oo, kung si Sara lang ho mga kababayan at diyan, malayong-malayo talaga. Oo. Nasaan na ba yung mga talumpati ni Sara na... di ba? Siguro napanood nyo naman na, di ba? Kung paano magsalita si Sara. Oo, sa mga... Nako! Sample, Boss Mike. Sample. So magpatrolya yung drone 24 hours? Yung CCTV, hindi napapagod yan. So yung CCTV mo, 24 hours? Bakit nandoon ka pa rin sa ilalagay ko ang pulis na hindi mo nga talaga mahabol yan lahat? With your Sample pa lang yan mga kababayan. Isang video pa lang yan. Na nakatwira ni Sara mga kababayan sa pamamagitan ng drone. Marami yan hanap pa tayo ng iba mga kababayan ko. Yung mga pinagsasabi niya na mga walang katuturan, di ba? Pagka tumalumpati mga kababayan matindi. Hindi mo alam kung saan nang gagaling. Tignan nyo mga kababayan. Yan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw, mayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyo lahat. Tignan nyo yung mata mga kababayan. Titig na sa binabasa. Tapos nagkakamali pa. Ngayong araw, ginugunita natin ang unang anibersaryo ng isang kaganapang sumubok sa ating demokrasya at sa mga prinsipyo ng due process. Pumikit-pikit ka, ganun-ganun ka, Sara. Di ba mga kababayan? Yan. At rule of law. Ang naganap na Hindi makakapagtalumpati ito mga kababayan kung walang binabasa. Tama, marami yan Ito pa, Boss Mike, bigay mo pa lahat. Dami niyan sample pa. Meron niya sample yung mukhang tanga. Yung mas mukhang tanga. Yung kung ano-ano sinasabi, di ba? Ito. bawasan ang hindi kailangang Tignan nyo mga kababayan ko, yung itsura, nakaganyan na siya. Sara, balatan mo. bawasan ang hindi kailangang paggamit ng enerhiya tulad ng pag-carpooling, bisikleta, at pwedeng ayusin ang schedule ng lakad upang mabawasan ang madalas na pagbiyahe. Grabe! Kita nyo? Nagbasa na mga kababayan, mali-mali pa. Alam nyo kung ako yan, hindi ko itutuloy na basahin yan alam nyo po ba yung kanyang depensa dyan? Sabi, nagkamali kasi yung scriptwriter. Hindi kaya nagkamali yung bumabasa? Mga kababayan, hindi kaya ganon? Kasi katwiran niya, nagkamali daw yung scriptwriter niya. Pero ang sabi ko naman, baka naman nagkamali yung bumabasa. Tapos ikukumpara nyo kay Lenny yan? Isa pa, Boss Mike. Bawasan ang hindi kailangang paggamit ng enerhiya tulad ng pag-carpooling, bisikleta. Nako, Diyos ko! Tapos itatapat nyo kay Lenny to? Nagbabasa na lang, mali-mali pa. Bawasan nyo ang paggamit ng enerhiya, bawasan ninyo. Bawasan din daw ninyo, sabi ni Sara Duterte, ang kapita-pitagang bayani, idolo ng mga DDS na mga bobot tanga. Bawasan daw ang pag-carpooling, pagbisikleta, para makatipid tayo sa enerhiya. Galing! Grabe, no? Ang tindi, mga kababayan. With matching kodigo pa yan. Ang laki pa ng binabasa niya yan.
Grabe, isa pa, Boss Mike, Bawasan ang hindi kailangang paggamit ng enerhiya. Bawasan daw ang hindi kailangang paggamit ng enerhiya. Tulad ng alin? Tulad ng pag-carpooling, bisikleta, at pwedeng ayusin ang schedule ng lakad upang Ay, nako! Alam nyo mga kababayan, na-upload kasi. Ito katamaran ni Sara Duterte. Ang tamad-tamad niya. Hindi man lang ni-review yung sinabi niya bago in-upload nila. Alam nyo naman na maraming nag-aabang na mga media, mga vloggers, mga influencers sa mga binabanggit ni Sara. Biruin nyo, tamad talaga hindi ni-review. Kasi bago ko i-upload yan, mga kababayan, kung ako, re-reviewin ko isa-isa yung sinasabi ko. Ulitin ko, tamad kasi si Sara. Tirang bahala lagi. Ngayon, mga kababayan ko, paano nyo ito ihaharap sa international community? Kung ngayon pa lang mali-mali na ang sinasabi. Pilipino pa lang ang binibigay, binibigyan niya ng mensahe, tapos, mali-mali. Hindi nga AI yan. Kita nyo yung totoo, ayaw nyong paniwalaan. Yung AI, gusto nyong paniwalaan. Nangatwiran na si Sara dyan. Sabi niya kasalanan ng aking writer. Yung scriptwriter niya raw ang may kasalanan. Grabe, no? Paano yan? Tapos, tatanungin yan doon sa international community. Tapos, kailangan ng kodigo. Kita nyo naman si Pangulong Bongbong Marcos, no? Snappy. Pagka nagsalita doon, gumaganon lang yun, no? Gumaganon-ganon lang yun, no? Pumipitik-pitik lang yung kamay na ganire. Si Sara, malamang mga kababayan, pag nandun yan, buong speech niyan, nakayuko lang. Pwede naman magsalita doon Kaya lang, sa kabuuan, buong speech niya, nakayuko lang siya. Putik na yan, mga kababayan ko. Ay, nako, ewan ko bakit gustong-gusto nyo to. Paano? Layo rito. Isa pa, Boss Mike. bawasan ang hindi kailangang paggamit ng enerhiya. Tulad ng pag-carpooling, bisikleta, at pwedeng ayusin ang schedule ng lakad upang mabawasan ang madalas na pagbiyahe. Ay, nako. Itatapat nyo dito. Itatapat natin dito. Yan, Supply ng oil, siguradong maaapektuhan tayo nito. Meron tayong fuel subsidy, may automatic suspension ng excise tax. Kasi yung mababawas nito sa presyo ay mga 10 pesos per liter. Implementation ng VAT, kailangan tingnan natin para yung mga hindi dapat kinakarga sa atin, huwag kargahin. Distribution charges, kailangan masubsidize ito ng pamahalaan para yung kwenta natin halos mga 600 pesos ang mababawas sa pamilyang panggastos. By 2024, yung malampaya talagang paubos na yung ating source of energy. Yung ating paghanap ng mas maraming indigenous sources of electricity, tabayanan na natin yung kakulangan. Kita nyo? Mga kababayan, ganyan sana magsalita. Hindi yung laging may kodigo. Bobo talaga si Sara, mga kababayan. Maniwala kayo. Ayan na nga, Diba? Ayan na. Our beloved